Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Good morning. Last 2 weeks, nanggaling kami sa Baguio, tapos last week naman sila sa Boracay. Sabi ko, saan ba mas malamig? Siyempre, mas malamig sa dagat. Diba? 9 na yata ang temperature ng Baguio ngayon, 9. Which is kalaban ko yung lamig. Ayoko ng lamig. Hindi ko alam kayo kung gusto niyo yung lamig, pero ayoko ng lamig. Hindi ko kaya, hindi kaya ng katawan ko. At the same time, nag-usap kami ni Baby na sabi niya yung lamig gusto niya magtagal hanggang April. Pero normally hanggang March lang yata siya, no? Darating na yung isa pang ayaw din natin na panahon, yung tag-init, dahil maraming nahihilo sa atin. At kapag tag-init, anong nararanasan natin madalas? Lalo na kung minsan sumasabay pa yung eleksyon, mainit na tapos may eleksyon, kakaroon ng brownout. Nakakadismaya minsan kasi kung halimbawa ay uuwi ka sa bahay mo, galing ka sa trabaho, pagod, pagkatapos bilang kuryente, brownout. Napakahirap po nun, maliim yung buong sala. At siyempre, kung halimbawa tulog na yung pamilya mo, lalakad ka sa sala, dahan-dahan, ang iyong paghakbang, papunta dun sa isang lugar na medyo komportable ka. At siguro, pag nakaupo ka, feeling mo, kahit na brownout, medyo ayos na kasi nakaupo ka na. Pero, what will happen, kinabukasan, tumagal yung brownout, no? Kinabukasan, paggising mo, pagsikat ng araw, at binuksan mo yung bintana, yung kortina, magugulat kayo, lalo na sa mesa, marami palang alikabok at maraming dumi. Maraming kalat sa sahig na hindi naasikaso dahil nga walang ilaw. Napakarami mong lilinisin. Lalo na kung sasabay pa walang tubig, mas mahirap din, no? Meron mang ganong intensyon na nagsasabay ang dalawang pagkakataon na yan. Now, ganyan din po ang ating spiritual na buhay bilang tao. Habang tayo'y nasa kadiliman, akala natin maayos yung ating kalagayan sa buhay. Akala natin ang ating ginagawa ay nakakalugod, ngunit kapag natagpuan mo yung liwanag ng Diyos, mapapansin mo, ang dami mo palang problema. Kapag sumikat na ang liwanag sa puso ng bawat isa sa atin, doon mo makikita yung tunay na kalagayan ng iyong buhay na marami palang kulang sa puso mo. So ngayon pong umaga, sa atin pong talata na pagbubulay-bulayan, ngayon ay may sinabi si Apostol Juan bilang isang napakahalagang katotohanan. Ano yun? Ang ating Diyos ay liwanag. At sa Kanya, may kasunod pa yun, ay walang kadiliman. Now, ngayon po, kung ang Diyos ay liwanag, nais ko kayong tanungin, sapagkat napakahalagang tanong nito, tayo ba ay tunay na lumalakad sa liwanag? O tayo ba ay patuloy na komportable sa kalagayan natin sa kadiliman bilang isang mananampalataya? Garalin po natin ngayon kung ano ibig sabihin ng paglakad sa liwanag at bakit ito ang tunay na ebidensya ng pakikipag-ugnayan natin sa ating Diyos. Basahin muna po natin ang ating talata na manggagaling sa aklat ng unang Juan, Kabanata 1, talatang 5 hanggang talatang 7. Unang Juan, Kabanata 1, talatang 5 hanggang talatang 7. Ito ang aming narinig sa kanyang anak na ipinapahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisa o ugnayan sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi tayo namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya, ang Panginoon, na nasa liwanag,
Tayo nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Aming banal at makapangyarihang Diyos, Ikaw ang Ama naming nasa langit. Lumalapit po kami sa iyo at kami, Panginoon, muli ay nagpapakumbaba. Nagbibigay galang sa iyo at kumikilala na Ikaw lamang ang tunay na Diyos. Ikaw din ang tunay, banal, matuwid, at totoong puspos ng liwanag. Sa iyo ay walang kadiliman. Papasalamat po kami sa pribilehiyong ito na marinig muli ang iyong salita. Alam namin na ang iyong salita ay tunay na katotohanan at ikaw ang ilaw na gumagabay sa aming landas. Ngunit inaamin din namin, Panginoon, dahil sa aming likas na kasalanan, ang aming pong mga puso ay madaling lumihis. Ang aming mga pag-iisip madalas ay nagiging bulag sa katotohanan. Kaya sa umagang ito, humihiling po kami na gawin po ng banal na Espiritu sa oras na ito ang pagbubukas ng aming mga mata upang makita namin ang iyong kaluwalhatian. Kaluwalhatian ng iyong salita na may pananampalataya at katulad ng sinabi ni Sister Sen, tunay na pagsunod, Panginoon, obedience. Gamitin mo po ang message ngayong umaga, hindi lamang upang dagdagan ang aming kaalaman, kundi upang mabago ang aming mga buhay. At maipakita mo rin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong biyaya at makita rin namin, matagpuan namin ang Panginoong Hesus na tunay na nagbibigay ng paglilinis sa amin. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, itong aming dalangin. Amen. Amen. Now, balik-aral tayo ng konti lang sa mga nakaraang lesson ni Brother Ray. Yung unang 4 na talata, kung nakinig kayo, dapat nakinig kayo. May follow pang video yan sa YouTube, makikita natin. Ang layunin na nakita natin sa kanyang sulat ay upang dalhin tayong mga mananampalataya sa isang tunay na ugnayan sa Diyos. At yung ugnayan na yan, makakamit natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, ang anak ng Diyos. Ngunit, ang tanong ngayon, ano ba ang itsura ng isang buhay na meron talagang totoong ugnayan sa Diyos? Ano ang kanyang kalagayan bilang isang mananampalataya? Nakita natin na ito hindi lamang salita na binabanggit na ako'y nasa liwanag at ako'y Kristiyano. At hindi rin ito simpleng pakiramdam lamang. Ang tunay na ugnayan, bigyan diin ni Brother Ray sa Diyos, ay malihaw na isang katotohanan at ito'y nakaugat saan? Saan siya nakaugat? Naalala ninyo? Kung sino? Ang Diyos. Salita ng Diyos. Kaya bago pinaliwanag ni Apostol Juan kung paano dapat mamuhay ang mananampalataya, ano ang kanyang stress, pinakilala muna niya ang liwanag. Ang katotohanan, napakahalagang katotohanan tungkol sa kalikasan ng Diyos. Lagi siyang ganyan, napansin natin, no? Brother Ray nagsabi rin, na pag si Apostol Juan nangangaral, doon niya muna dinadala ang nakikinig sa kanya, sa kalikasan ng Diyos. Ang Diyos, ang Panginoong Hesus, ay Diyos at nagkataong tao. Nagpapatunay siya at nagbibigay siya ng halaga. Sa talatang 5, sinasabi na ang kalikasan ng Diyos ay, basahin ko uli, yung talatang 5. Ito yung mensaheng aming narinig mula sa Kanya at ipinapahayag sa inyo, ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Ilalagay natin siya isa-isang pangungusap, mga kapatid. Ang paglalatag po dito ni Apostol Juan, nagbibigay siya ng pundasyon ng buong talata. Sapagkat, listen to this, kung ang Diyos ay liwanag, dapat ang bawat taong nagsasabing siya ay liwanag, dapat totoo ang kanyang ugnayan sa Diyos. Otherwise, hearsay lang yun. Sinasabi mong God is light. Napakaraming tao ngayon, lagi nilang bukang bibig, praise the Lord, hallelujah, amen, God is good. Pero, nakikita ba sa kanilang pamumuhay, yung binabanggit nilang God is good?
Parang hindi. Parang hindi niniwala kasi yung karamihan sa mga tao na ang dakilang salita ng Diyos ay mayroong kapangyarihan. So itong pangungusap na ito would probably our foundation ng buong talata na ating pag-aaralan ngayon. Kung ang Diyos ay liwanag, dapat tayong mga tao, tayong mga mananampalataya na nagsasabing siya ay liwanag, dapat maging totoo ang ating ugnayan sa Diyos. Ilang yun. Kailangan pinapamuhay natin yung liwanag na natanggap natin sa ating Panginoong Diyos. Now, ano ang magiging katangian mo bilang nagsasabing ang Diyos ay liwanag at pinaiiral mo na ikaw ay merong ugnayan sa Diyos? Number 1, sa inyong program, ang tunay na nakakilala sa liwanag at nasa mumuhay sa liwanag, nagpapahayag siya ng tungkol sa kalikasan ng Panginoong Jesus. Nasa verse 5. Kalikasan ng Panginoon, yung kabuuan ng Diyos. Sino ba ang Diyos? Madalas ang alam lang natin, God is love. Hindi natin alam God is light. Hindi natin alam God is justice. Hindi natin alam God is sovereign. Hindi natin alam na God is righteous, holy, omnipotence, omniscience, omnipresence, truth. God is immutable. God is holy. Lagi ang focus ng tao is God is love. Pero yung nagsasabing love, wala namang love. Naalala ko yung UBCM, meron kaming kasama doon. Laging bukang bibig niya. God is love. Pero lahat ng kausap niya, kahit sa Facebook, kaaway niya. Hindi ko alam kung kilala pa ni Brother Ray. Matay na siya. God is love. Oo nga, Pag nakakasulub mo kayo, Pastor, sabihin niya yung kanyang proposal, God is love. At nagkaroon pa siya ng isang plataforma, yung MAD naman, MAD. Ano ba yung MAD? Tama yun. Against drugs, no? Yun ang kanyang... Pero parang, MAD, God love. Anyway, parang ganun siya, against drug, no? Now, ano po yung ibig sabihin ng, balik tayo. Alisin natin yung commercial. Balik tayo sa 1 John chapter 1. Verse 5 muna tayo. Ano ibig sabihin nito? Ang pagpapahayag ng kalikasan ng Diyos, ito yung pangunahing punto ng talata kung sino ang Diyos. Now, sinabi po ni Apostle Juan, ang Diyos ay liwanag. Pag ang Biblia ang pag-uusapan, napakalawak ng pag-aaral sa salitang liwanag. Anong sinisimbol nito? Anong kahulugan ang gustong ipakita dito ni Apostle Juan? Unang-una, pag sinabing liwanag, it means God is holy, kabanalan. Kabanalan. Kasi wala namang kasalanan ng Diyos So, kabaliktaran ng kabanalan, kasalanan. Di ba? Naalala niyo, no? Kabaliktaran ng masama, mabuti. Kabanalan, kasalanan. Kontras yun. So, ibig sabihin, dahil wala siyang kasalanan, hindi siya nagsisinungaling ang Diyos. Siya ay liwanag, hindi siya nagsisinungaling. Walang kasalanan ng Diyos, siya ay katotohanan, walang kasinungalingan sa Kanya. Ibig sabihin, siya ay dalisay. So, meron pang another infos, no? Dalisay. Dalisay, banal, truth, katotohanan. Nang ibig sabihin, ang buong pagkatao ng Diyos ay banal at dalisay. Siya ay liwanag, banal at dalisay. Ikalawa, siya ay walang anumang kasalanan. Sabi sa talata, sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Tingnan natin, ano naman ibig sabihin ng kadiliman? Of course, ito'y sumisimbolo saan? Sa kontras ng kabanalan, kasalanan. Kadiliman, kasalanan, kasinungalingan, o pwede natin idagdag, mga immoral na kasamaan. Ito yung kadiliman. Ang sinasabi ng Apostol Juan, sinabi niya ay talagang walang kadiliman sa Diyos kahit konti. Now, ito po ay nagpapakita na our God is a perfecto yung kanyang kabanalan. Ang ibig sabihin. Pwede natin idagdag na ang pundasyon na ito, kabanalan, wala sa kadiliman, it will lead you dun sa proper concept ng fellowship or ugnayan sa Diyos. Magiging foundation mo to. Kung tama ang, di ba, naintindihan natin salitang kaugnayan, matagal nang binanggit, 2 linggo na.
na hindi natin ginagamit yung pakikiisa o pakikisama. Ginagamit natin is kaugnay, ugnay, dikit, sanggang dikit. Kasama mo talaga. At, parang ayokong gamitin yung body-body, pero intact ka sa Panginoon, in fellowship ka, hindi ka out of fellowship. Ibig sabihin, kung ano yung turo ng Diyos, kung ano yung utak ng Diyos, mind of God, mind of Christ, yun din ang iyong magiging foundation. Dahil hindi ka namumuhay sa kadiliman. Now, simpleng buod. Ito'y nagtuturo na ang Diyos ay ganap at balisay. So, walang kasalanan o walang kasamaan sa Kanya kahit konti. Now, dahil dito, sa sitwasyon na ito, mapapatunayan natin na meron tayo talagang tunay na ugnayan sa Diyos. Mamuhay ayon sa Kanyang liwanag o namumuhay sa liwanag. Now, sa 1 John chapter 1 verse 5, naglatag si Apostle John ng napakahalagang pundasyon. Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Ano po ibig sabihin nito? Na ang kalikasan ng Diyos ay tunay na ganap na banal, dalisay, at puno ng katotohanan, walang kasalanan, walang kasinungalingan, at dagdagan natin, walang bahid ng anumang uri ng kadiliman sa Kanya. Okay? So, maliwanag tayo doon. God is light. Ibig sabihin, He is holy, perfect, at tunay na walang sinungalingan sa Kanya. Now, matapos niyang sabihin kung sino ang Diyos, naglapat naman siya na isang katotohanan tungkol sa buhay ng mga taong nagsasabing sila ay may relasyon sa Diyos. Ito ang konteksto ng talata. Huwag kayong maliligaw. Huwag kayong magsasalita ng kung ano-ano. Merong kausap dito si Apostle John at meron siyang pinatutungkulan ng mga tao na nagsasabing sila ay Kristiyano, pero ang katotohanan, hindi naman pala totoo. Probably, sa panahon natin ngayon, merong nagdadala ng Biblia, may dumadalo sa simbahan, may nanalangin pa, at lagi regular sa church. Pero minsan, ito'y pakitang tao lang. Sa Matthew 7:21, sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala, kayong gumagawa ng mga katampalasanan. Pero yung mga nagkiklaim doon, di ba Lord, kami nagpapalayas pa ng masamang espiritu at ginagamit namin ang pangalan mo. Ganon din ang sitwasyon dito nung si Apostle John ay nagbi-minister dito sa Asia Minor. May mga grupo na nagtayo pa ng paaralan ng Gnosticism at kanyang tinutungkol ang mga bagay nito. Kaya dito, sa madaling salita, parang sinasabi dito ni Apostle Juan, kung ang Diyos na sinasabi nyo ay kilala niyong liwanag, bakit kayo namumuhay sa kadiliman? Ang claim nila, they are living in light. Pero sa nakita ni John, Apostle John, ang kanilang lifestyle ay malayong malayo dun sa binabanggit ng ating Panginoon. So, napakalaking problema nito sa mga taong nagsasabi sila ay may kaugnayan sa Diyos. Sinasabi mong ikaw ay Kristiyano, hindi naman pala totoo. Now, sa verse 6, kung sinasabi ng may kaugnayan tayo sa Kanya, ngunit lumalakad sa kadiliman, anong sagot ng Biblia? Tayo ay sinungaling. Hindi natin ginagawa ang katotohanan. Napaka-direct nitong si Apostle John magsalita sa mga tao. Bold, no? Direct to the point siya. Wala siyang mga paikot-ikot. Sinabi niya, sinasabi niyong Kristiyano kayo, pero hindi kayo namumuhay sa liwanag, hindi kayo totoo. So, nagsisimula dito kasi na si Apostle Juan, sinusubok niya yung mga tao kung talagang they're in, meron silang kaugnayan sa Diyos. So, hindi nagbabanggit si Apostle Juan kung sasabihin mong ikaw ay Kristiyano, pagkatapos hindi nakikita sa buhay mo. Ang emphasis niya rito is makita doon sa bunga ng iyong ipinapangaral. Number 2, na aspeto ng isang taong nasa tunay na liwanag at may kaugnayan sa Diyos, namumuhay siya ayon sa katotohanan ng Panginoon. Bukod sa pagbabahagi mo ng balita, di ba, binigyan ito ng diin nakaraan na kailangan kung ikaw ay meron kaugnayan sa Diyos, hindi ka dapat magiging masaya kung hindi ka nakakapagbahagi ng salita ng Diyos.
Dapat, premise na to sa buhay mo. Every time na meron kang makakausap, nakikita mo yung opportunity, you need to share the Word of God. Okay? Napalit na ba ng teacher? Anyway, now, tignan po natin yung konti lang ito, konting historical background lang ng aklat ng unang Juan sa parting ito. Sabi ko kanina, yung context nito ay merong kalaban dito sa Apostle Juan ng mga false teacher sa context. Merong mga maling guro na pumasok doon sa church ng panahon na yon. Siguro mga huling bahagi ng unang siglo, ng first century, may mga taong pumasok sa church na nagtuturo ng maling doktrina. At ito'y kadalasan, inuugnay nga doon sa konsepto na Gnosticism. Ano ba yung Gnosticism na yun? Clarify natin. Ang Gnosticism, paniniwala nila, yung espiritu lang ang mabuti, subalit yung physical body, ito ay masama. Now, dahil dito, nagkaroon sila ng maling pananaw tungkol sa kasalanan at sa ating Panginoong Hesus. Sinasabi nilang kilala nila ang Diyos, pero mali naman yung kanilang pamumuhay. Kalaban talaga ng Biblia kasi ang Diyos nagkatawang tao, perpektong tao. Kaya, nung mga panahon na yan, umiral yung turo na si Jesus ay hindi nagkatawang tao. Hindi nila tinatanggap yung pagiging tao ng ating Panginoong Hesus. At hindi rin sila naniniwala na yung tao ay naging Diyos. Hindi nila tinatanggap na si Jesus ay Diyos. O meron ding sa panahon nating ganong turo na nakapaligid sa ating kapaligiran. Gnostics din yung idea. Tinatanggihan nila na ang Jesus ay naging Kristo. Sa mga susunod na matalata, makikita nyo, ang tawag sa kanila ni Apostol Juan, Antikristo. Sino bang Antikristo? Yung hindi naniniwala na si Jesus nagkatawang tao. So, ilan sa mga false teacher noon ay, maski ngayon, meron pa rin, nagsasabing meron silang espesyal na spiritual knowledge tungkol sa Diyos. Di ba? Nakikita nyo sa TV, no? I am the appointed son. Yun, mga claim nila. Makikita, pero anong way of life nila? Yung pamuhay, style nila sa pamuhay, sumusunod ba sila sa kabanalan ng Diyos? Kumbaga, ang bukabibig nila, meron kaming relasyon sa Diyos at meron kaming mataas na spiritual knowledge regarding God. At nagkakaroon sila ng tinatawag nating plataforma na meron silang hierarchy. At meron ngang term na, kung tawagin, vicar of Christ. Kahalili daw ng Panginoong Hesus. Paano nangyari yun? Lahat ng tao may kasalanan. Iisa lang ang perpekto, ang Panginoong Diyos. Hindi ka pwedeng maging kahalili nun. Nag-iisa lang yon. Ang mahalaga po sa pag-uusap natin sa talatang 6 ay kung sinasabi nating mayroon tayong ugnayan sa Kanya, ngunit lumalakad sa kadiliman, sapul ka kagad nun, sinungaling ka. Hindi ka totoo. Hindi ka totoong may kaugnayan sa Diyos dahil ang pamumuhay mo ay mali. O meron term nun, Kristiyanong nguso. Naalala niyo ba yun ng mga panahon nun? Yung tawag nila. Yung claim nila, Kristiyano sila pero sa bibig lang. Ibig sabihin, listen to this, hindi sapat na i-claim mo na ikaw ay Christian. Okay? Meron kaming napanood na vlog kagabi, si Ariel ba? Ariel. Naging Christian si Ariel, pero ayaw siya talagang paniwala ang maging Kristiyano kasi yung style ng pamumuhay niya. Kahit anong gawin, Christian na ako. Marami na ang nagbago sa buhay ko. Ayaw tanggapin nung kausap niya. Meron kang kondo sa hell, sabi niya ganun. Ano na story sa iyo? Kasi nga kilala niya yung buhay ng tao. Pero, of course, yung katotohanan, mag-reveal na talagang Kristiyano yung taong yon pag nakita nila sooner or later yung kanilang way of life. Kasi malaki pong puntos yung ating phase 2 life, way of life. Phase 1, lumapit tayo sa Panginoon,
At yung madugo nga, at yung parte ng buhay natin, yung phase 2, yung ating Christian walk, paano natin maipapamulat, maglilingkod sa Diyos ng tama. Sinabi natin nung una, tayo Kristiyano, tumanggap sa Panginoon, kumilala, nagsisi. Yung pangalawang bahagi ng buhay mo bilang isang Kristiyano, paano ka lumakad? Ikaw ba'y lumalakad sa kadiliman o sa liwanag? Nagpahayag ka ba ng tungkol sa kalikasan ng Panginoong Hesus? Namumuhay ka ba sa katotohanan ayon sa salita ng Diyos? So, lagi natin tandaan yun dapat. We always very bold sa bagay na ito na ipakilala natin ang kalikasan ng Diyos kung sino siya. Pagkatapos, mamuhay tayo ng tama ayon sa liwanag ng salita ng Diyos. Pangatlo, ang katangian ng isang may kaugnayan sa Diyos ay nalilinis sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus. Sa verse 7. Sa verse 6, maliwanag po na ipinakita ni Apostol Juan yung isang babala. Sinabi niya kung ang isang tao ay nagsasabi ng may ugnayan sa Diyos, ngunit patuloy na lumalakad sa kadiliman, ang taong yon ay sinungaling. Hindi siya namumuhay ayon sa katotohanan. Ang ibig sabihin, ulitin ko, hindi pwedeng claim lang na meron kang fellowship sa Diyos. Kung hindi, dapat nananatili ka sa liwanag ng salita ng Diyos. At hindi ka nananatili dun sa kadiliman. Kaya nga yung illustration ko kanina, kala nyo okay yung brownout, wala kayong nararamdaman. Hindi nyo alam, napakaraming kalat, napakaraming dumi sa sala at sa loob pa ng bahay ninyo. Ang totoo, kung naiisip nyo sinasabi ko, tayong mga Kristiyano, madalas ba namumuhay tayo sa kadiliman? Hindi natin pinapansin yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Minsan tinatanggap pa namin tama yon at sinasabi natin tayo'y Kristiyano. So, hindi nagtatapos doon ang babala ng mensahe ng Apostol Juan. Hindi lamang niya ipinakita kung anong mali. Pinakita rin niya kung anong tunay na kahulugan ng buhay, totoong buhay na mayroong kaugnayan sa Diyos. Tunay na ugnayan. Yung susunod na talata, nasa verse 7. Sinabi ni Juan, ni Apostol Juan, ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag, gaya ng siya ay nasa liwanag, tayo ay may kaugnayan sa isa't isa. Ito yung mahalagang parte. At ang dugo ni Jesus na kanyang anak ay naglilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Meron ako nakitang dalawang pagpapala dito. Kung tayo ay lalakad sa liwanag, una, magiging totoo yung ating ugnayan sa isa't isa. At pangalawa, kung tayo may magkasala, patuloy ang Panginoon na magpapatawad ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Ano yung unang salitang ginamit sa verse 7? Kung. Alam natin, it's a conditional clause. At to be exact, yan ay sabi ko nga, third class. Nasa isip niyo yan. Kung tayo'y lumalakad sa liwanag, pwede rin kasing kung, pero hindi mo naman ginagawa. Katulad ng pagpunta sa 1 John 1:9, kung ipapahayag mong kasalanan, pero minsan hindi mo naman ginagawa yung pagpapahayag ng kasalanan, patuloy ka pa rin sa paglakad sa dilim, walang epekto yung iyong pagiging mananampalataya. At minsan nga nakakapagduda yung mga bagay na ganon sa isang Kristiyano na hindi talaga sumusunod sa Panginoong Diyos. Baka siya ay hindi tumanggap. Baka siya ay nagpanggap lang. Paras ng katunog na nagra-rhyme, nagpanggap. Nagsasabing siya yung Kristiyano, pero hindi pala totoo. Ang paglakad sa liwanag ay hindi nangangahulugan, of course, na perpekto ang isang tao o isang mananampalataya. Ang ibig sabihin nito, paglakad sa liwanag, mamuhay tayo sa katotohanan, at hindi tayo dapat nagtatago ng ating mga kasalanan. Dapat may tunay na pagsisisi at dagdag ko na, sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Pattern po kasi yung salitang lumakad. It's a way of having a right decision o direction para sa buhay.
At ito hindi isang beses lang. Kasi patuloy pa rin tayo nagkakasala. Meron akong isang illustration, yung relos na pendulum, alam niyo yung pendulum, yung malaki, di ba ginagamit sa horror movies yun, no? Di ba ganun siya, no? Kung ang Kristiyano ay lagi dapat siguro pag bata pang Kristiyano, nasa liwanag, nasa dilim. Sa liwanag, nasa dilim. Pero dapat habang lumalago ka sa pananampalataya, dapat tumatagal ka na sa liwanag. Mabilis ka lang sa dilim, balis ka agad, hingi ka kagad ng tawad. Huwag baliktad. Baka mamaya, matagal ka sa paglakad sa dilim at kinakalimutan mo na ang Diyos ay liwanag. Yung susunod na salita, yung phrase, gaya ng siya ay nasa liwanag. Ang ibig sabihin nito, pamumuhay nating mga mananampalataya at dapat inaayon natin to sa karakter ng Panginoon. Dahil sabi sa verse 5, siya ay liwanag, kaya ang tunay na may relasyon sa Diyos, dapat ay namumuhay sa liwanag. Yan ang pagkatawag sa atin. Lumakad sa liwanag. May ugnayan sa isa't isa, isang pagpapalayon. Kapag ang mga mananampalataya ay lumalakad sa liwanag, of course, nagkakaroon tayo ng tunay na ugnayan sa Diyos. Hindi siya napuputol. For clarification, yung kaligtasan, hindi siya mapuputol. Mananatiling anak ka ng Diyos. Pero yung ugnayan, once na nagkasala ka, putol. Hindi kasi pwedeng makipag-fellowship ang banal sa kasalanan. Hindi sila magkakaugnay. Dapat kung banal ang Diyos, dapat yung sumusunod sa Diyos ay banal din. Puspos ng banal na Espiritu. Andun yung link. May katapatan at very transparent ka. Lalo na sa minsan, pagdulot ng pagwatak-watak ng grupo ay yung kasalanang nakatago. Tandaan natin, kapag tayo nasa liwanag, it will never happen. Hindi ito magdudulot ng pagkakawatak-watak, kundi ito'y magdudulot ng pagkakaisa ng mga mananampalataya sa paglilingkod. Sapagkat, yung sumunod na phrase, ang dugo ng Panginoong Hesus, ang siyang nagdilinis sa atin. Now, ito po, mga kapatid, I would say, pinakamahalagang bahagi ng talata. Kasi ang ibig sabihin nito, yung sakripisyo ng Panginoong Hesus, ang naging sanhi, dahilan kung bakit tayo'y nawala ang kapangyarihan ng kasalanan. Inalis yung kalagayan sa isang tao na ikaw ay makasalanan. Napalitan ng salitang banal. Kaya lang, sasabihin niya, Pastor, ba't nagkakasala pa ako kung banal na ako? Decision mo yan. Mas pinipili mo kasing mamuhay sa dilim eh. Kung tutuusin, kung tunay kang lumapit sa liwanag, dapat liwanag ka na at namumuhay ka sa liwanag. Subalit may mga pagkakataon kung minsan, mas pinipili mo yung kadiliman rather than obeying dun sa liwanag. So, ang paglilinis ng Panginoon, hindi siya isang beses lang sa buhay natin. The Lord is always continuing cleansing us from all our sins and unrighteousness. Basta't knowledge mo, Lord, nagkasala na naman po ako, patawarin mo ako. Gusto ko mamuhay sa liwanag, ayoko sa dilim. Merong technique dyan eh. Keep long account, wag short account. Halimbawa, sa umaga, nag-confess ka na para kung saan ka man pupunta, sa trabaho, sa opisina, sa eskwela, sa paaralan, inta ka, meron ka ugnayan sa Diyos. Somewhere along dun sa buhay mo, meron kang na-meet sa traffic, nainis ka, di naputol niya ugnayan, dapat right there and there, umika agad ng tawad. Kasi pag hindi, ang magiging resulta nun? Ano magiging bunga kapag nag-start ka mamuhay sa dilim? Mula dun sa galit, magiging vengeance ang dulo. Sinayang mo yung araw at oras. Remember, it's always the blood of Christ that will cleanse us doon sa ating
Wala namang ibang kahulugan yung pagkakapako niya dun sa krus, kundi pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Biyaya po ng Diyos ang bagay na yon. Habang ang mananampalataya ay patuloy na lumalakad sa liwanag, patuloy din tayong lilinisin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Madaling salita, ang paglakad sa liwanag ay hindi nangangahulugan na tayo wala ng kasalanan, kundi isang uri ng pamumuhay, mga kapatid, sa Diyos, kung saan ang mismong dugo ng Panginoon ay patuloy na maglilinis sa ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Diyos. So yung tatlong katangian na yun dapat tangayin natin sa buhay natin. Pinapakilala natin yung kalikasan ng Diyos, pagkatapos ay hindi tayo namumuhay sa kadiliman. At ang pangatlo, alam natin na ang Diyos ay patuloy na tayong nililinis. Para maging kumpleto ang ating structure ng Christian life, matapos natin kaagad yung course na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya tumatagal yung iba dahil pinipili yung pamumuhay sa kadiliman. Lalo na itong mga grupo ng tao na kausap ni John. Nagkalat ito ng kadiliman nung panahon na yon at maraming mga tao ang natangay. Mga kapatid, ang pag-aaral po natin ng unang Juan, talatang 5 hanggang talatang 7, meron tayong nakitang isang napakahalagang katotohanan tungkol sa Diyos o bilang isang mananampalataya sa buhay natin. Una, ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman, walang darkness. Ibig sabihin, ang Diyos ay ganap na dalisay, ganap na banal, ganap na totoo. At ikalawa, ang taong nagsasabing may pakikisama o may ugnayan sa Diyos, ngunit patuloy na lumalakad sa kadiliman, anong ibig sabihin? Ang taong ito ay wala sa katotohanan, siya ay nagsisinungaling. Hindi sapat na sabihin mong ikaw ay Kristiyano. Kailangan makita ito sa buhay, kailangan maipamalas natin sa ating kilos, sinasabi nating tayo ay mananampalataya. Of course, dapat maging maingat din tayo sa pagpapakita. Baka mamaya, self-proclamation, that is also wrong. Let the Spirit lead you sa iyong ginagawa. Tanggalin niyo yung apology. It always giving back the glory to God. Ikatlo, pwede ring makita natin sa talata ang napakagandang pangako. Kung tayo lumalakad sa liwanag, ibig sabihin, meron tayong tunay na kaugnayan sa isa't isa, and kung itutuloy mo yung talata, ang dugo ng Panginoong Hesus patuloy na maglilinis sa atin mula sa lahat ng ating kasalanan. Ngayon, ang tanong po sa atin dito, totoo bang lumalakad kayo sa liwanag? Tingnan niyo yung katabi niyo. Again, hindi tayo tinawag ng Diyos upang magtago sa kadiliman. Kahit naman magtago ka sa kadiliman, makikita ka pa rin naman ng Diyos eh. Omnipresence ang Diyos. Omniscient siya. Katulad ng ginawa ni Adan, nagtago. Adan, nasan ka? Kala niya makakaligtas siya sa Panginoon. Hindi tayo makakaligtas sa Panginoong Diyos. Isang buhay na katotohanan, isang buhay ng pagsisisi, isang buhay ng pakipag-ugnayan sa Kanya, at ang mabuting balita, habang tayo ay lumalakad sa liwanag, tayo po ay hindi nag-iisa. Ang dugo ng Panginoon, patuloy siyang magbibigay ng lakas, patuloy siyang magbibigay ng biyaya sa ating buhay. Kaya nawa, mga kapatid, piliin nating lumakad sa liwanag. At ang buhay natin, kapag tayo lumalakad sa liwanag, rest assured, bibigay ng kaluwalhatian ating Panginoong Diyos. Aming banal at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming napag-aralan ngayong umaga. Salamat sa paalala na ikaw ay liwanag, ikaw ay wala sa kadiliman, at walang anumang kadiliman sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kaming suriin ang aming mga puso. Kung may bahagi ng aming buhay na still nasa kadiliman, tulungan mo po kaming lumapit sa iyo ng may pagsisisi at pagpapakumbaba. Turuan mo kaming lumakad sa liwanag, Panginoon, hindi ayon sa aming sariling lakas, kundi sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ng iyong biyaya. At salamat din po sa pangako mo
na iyong dugo, Panginoon, patuloy kaming nalilinis mula sa lahat ng aming mga kasalanan. Nawa ang iyong salita ay manatili sa aming puso, magbunga ng pagbabago sa aming buhay, Panginoon. Tulungan mo po kaming mamuhay ayon sa katotohanan, kabanalan, upang ang aming buhay ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.